Ang kailangan po natin ay tunay na solusyon sa Maynila! Ako po ay isang batang San Andres, Bukid, Maynila. Kaya naman ako po ay tumakbo bilang mayora ng Maynila. Ay nandito para sa tunay na pagbabago ng Maynila! Haba-haba po ng aking nilakbay. Dito po pala tayo magtatagpo. At alam po ninyo, kasama ko ang mga senior citizen sa aking pakikipaglaban, ang mga magulang na nagtataguyod sa kanilang mga anak ay talaga namang naghahangad na makakita ng taong magmamalasakit at magmamahal sa kanya. Ako po ay isang batang San Andres, Bukid, Maynila. Minsan pong bata na nangarap na ang Maynila ay makita po nating maunlad, makita po natin na tuwing ay lalabas ng ating tahanan, alam po natin na may naghihintay na magandang kinabukasan para sa atin. Pero sa edad ko ngayon na 47 years old, tayo po ay patuloy pa rin nakikipaglaban para sa karapatan at benepisyo ng Manileño! Kaya naman ako po ay tumakbo bilang mayora ng Maynila para sa 2025. Ang nagtulak po sa akin ay ang aking mga lolo at lola, mga senior citizen, dahil sa kanilang paniniwala at nasaksihan na ang pagtulong ng isang anak ay talaga namang pong kailangan na magampanan natin sa Maynila. O magsalita ng anumang masama para sa ibang tao. Ngunit, ang kailangan po natin ay tunay na solusyon sa Maynila! Agarang paglalagay ng mga pangkabuhayan na direkta sa taong bayan! Dagdag benepisyo para sa mga senior citizen na 2,000 kada buwan! At syempre ang paglalagay ng mga recreational center para may tutuluyan at pupuntahan ang ating mga lolo at lola para sa ating mga estudyante. Tayo po ay magbibigay ng agarang financial assistance na masiguro na lahat ng batang Manileño ay makakapagtapos ng kanilang pag-aaral! Gusto ko po na lahat ng bata sa Maynila ay may naghihintay na magandang kinabukasan. At syempre, para sa ating mga solo parent, PWD, dagdag benepisyo at pangkabuhayan ang naghihintay sa inyo sa City Hall! Agarang paglalagay ng mga libreng burulan na disente sa bawat barangay. Dahil dito po nasaksihan ko na ang pagbuburol sa kalsada ay isang senyales ng kahirapan ng isang Manileño. Ito po ay tutuldukan natin na sila pong mga pamilya at kamag-anak nating na mayapa ay siguraduhin natin na maihahatid natin sa kanilang huling hantungan ng maayos na may respeto at pagmamahal. Yes! Gusto ko pong masiguro na lahat ng Manileño ay maging malusog at humaba ang buhay. Kaya agaran tator, kabilang na po ang mga public hospitals na sisiguraduhin kong maglalagay tayo ng makabagong kagamitan na magagamit ng bawat Manileñong may sakit, lalo na ang mga senior citizen. Ang paglalagay ng mga MRI, 2D echo, ultrasound at kung ano-ano pa. At syempre, siguraduhin po natin na may doktor na eksperto na titingin po sa may sakit. Alam po ninyo, alam kong ang karamihan sa atin ay matagal ng saksi sa sistema ng politika sa Maynila. Ako po ay saksi rin dahil sabi ko nga, ilang taon na po akong bumuboto. Tayo po ay nagbabakasakali palagi tuwing may eleksyon na may bababa at merong maglilingkod na totoo para sa atin. Kaya naman,
kung ako po ay mabibigyan ninyo ng pagkakataon na maglingkod sa Maynila, sisiguraduhin ko na magiging transparent ang aking paglilingkod para sa inyong lahat. Gusto kong masiguro na ang budget ng Maynila na 34 billion a year ay inyong makita at maramdaman programa. Ipapaskil ko po ang lahat ng budget na ibibigay natin sa bawat programa. Hindi lamang sa City Hall, kung hindi sa lahat ng barangay sa Maynila. Ipapaskil ko kung magkano ang binabang budget. Dito po, mawawakasan na natin ang korupsyon sa Maynila! Dahil ang gusto ko ay makita kayong hindi na naghihirap, kung hindi tayo po ay nagtatamasa na ng mga programa na pinaghihirapan po nating lahat. Kaya sana po, samahan ninyo ang aking team, ang aking Vice Mayor Remy Oyales, ang aking mga Konsehal Edwin Cayetano, Konsehal Edwin Salve, Konsehal Jet Magno, na kami po ay maihatid ninyo sa City Hall! Maaaring alokin kayo na ipagpalit ang inyong daliri. Maaaring bilhin ang inyong mga daliri. Pero merong isang bagay na hindi po ninyo maipagbibili. Yun ay ang damdamin natin para sa tunay na maglilingkod sa Maynila. Yung damdamin na ipinagkaloob sa atin at regalo ng Panginoong Diyos, naniniwala po ako na ang bawat tao po na nandito, ang hangad po natin ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Kaya sana po makita natin ang katotohanan at suporta para sa Maynila! Dahil ang gusto ko po ay maibalik pa ang dangal at tunay na anyo sa Maynila! Maisalba ang mga lupain na mga historical landmarks sa Maynila. At syempre, lahat ng mga lupain na walang titulo ay lalagyan natin ng titulo na ito po ay magsasabing pagmamayari ng Manileño ang Maynila. Lalagyan lamang natin ng restriction na ito po ay bawal ibenta o isangla para may mamanahin pa ang ating mga anak at mga apo. Isang programa na talagang pang makatao at pang makabayan at may pagmamahal at pagmamalasakit. Sa kabila po ng hirap na pinagdaanan ko mula noon hanggang ngayon, ni minsan hindi ko pong inisip na sumuko. Dahil kayo nga na napakatagal nyo na po dito sa ating paglilingkod ay hindi po kayo sumuko. Lalo na po ako. Dahil ang gusto ko ay masaksihan ang bawat isa sa inyo na meron po talagang naghihintay na magandang programa para sa inyong lahat. Kaya maraming salamat sa inyong oras at panahon. At syempre, suportahan po natin ang ating administrasyon, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng programa na kanyang ibababa. Kasama po natin syempre ang Bagong Pilipinas Party List na si Dr. Chairman Marlon Mendoza, na napakabait at talaga namang ibinigay ang full support para sa ating team. Kaya naman kami po ay nandito para makatuwang ninyo sa lahat ng programa at masiguro na ang mga programa ay direktang matatanggap ng Pilipino! Kaya isang mensaheng iiwanan ko para sa inyo dahil wala na po akong boses. Basta tayo'y magkasama, laging marong umagang kay ganda. Bawat sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap mo. Haharapin natin. Maraming salamat po.